sentro ng ating buhay, no, ay wala tayong masyadong problema. Amen. Pag tumingin ka sa tao, makakaproblema. Pag tumingin ka sa asawa mo, lalong problema. Dapat ang mag-asawa ay tumingin sa Diyos para sila ay walang masyadong problema. Amen. Ganoon naman talaga, ano? Pag may mag-asawa, ay sabi nila, mapunta ka sa tahimik na buhay. Iyon, mga kapatid. Yung mga babae lang, nasa tahimik. Pero sa mga lalaki, naging magulo. Amen. Hindi po yan natin pag-usapan. Pag-usapan natin ay salita ng Diyos. Ano? Mag-announcement pa sana ako mas maganda, mas maraming salita ng Diyos, no? And please continue, I will announce quickly. And this week ay na-contact ko na ang ating catering. And mga 62 plus 10% equals 68. Ang ating budget, and 30% i-down natin kasi pencil book lang ulit yan. Kailangan this week makapag-down po tayo ng kalahati. Kaya pag-pray po natin, mga kapatid, no? At God will do wondrous work sa ating organization. Amen. And pag-pray po natin, ang Diyos magpo-provide, and God will use everyone to be a channel of blessing. Amen. This is a great event of this church, and don't miss this event. This is a one event na mangyari sa simbang ito, and is a blessing to be a part of these great events. No, isa lang po mangyari ito sa buhay ng church na ito. Ano? Kaya dapat nandito kayo, ng mga members. Pag-pray nyo na nandito kayo. Ano? And be a part sa organization na ito. Kaya pag-pray po natin sa March 17, maging maayos na po. No? Tudo tayo panalangin dyan, mga kapatid. No? Alright, salamat sa Panginoon. At dito na po tayo sa pinakamahalagang sandali. Ano? Sa mga hindi pa nag-commit sa ating organization, nandiyan lang po ang ating commitment. No? At ang deadline niya ay before 17 no? ng March. No? Pag-pray po natin. No? Dito na po tayo sa John 1:1. Meron tayong salamat sa CBB San Pedro. Meron silang blessing sa atin na mga John Romans, no? Book of John. Sa mga new converts, maganda magbasa tayo ng mga start sa John, no? Sa Book of John. Kasi nandyan yung in the beginning. Yan. In the beginning. Kasi ang Biblia nung araw, tigi-isa po yun, no? Yung Book of John, isa rin yun, no? Yung Matthew, isa rin, no? Kaya yung eunuch na nagbabasa ng Biblia, isang pirasong book lang yun binabasa niya, the Book of Isaiah. Ang dala-dala niya. Kaya kinompile ito, naging 66 books na. Kaya if you have Bible, you have library of books. May dala kang 66 books. Hindi mo na kailangan magdala ng cabinet para ilagay ang mga bookshelves na yan na 66. Nandyan na, kompleto, 66 books. After 66 books, wala na po. No, wala na pong books na nadagdag. No, kasi ang Biblia ay perfect na. No. Kaya wala tayong apokripa. Ano ba ang word na apokripa? Ang mga Biblia ng Katoliko. Apokripa means additional teaching. Nagdagdag sila ng turo. Kaya nagdagdag sila ng purgatory,
ang prayer of the dead, rosary, kasi nga nandyan yan sa Apocrypha, additional teaching. Ang sabi ng Revelation 22 verse 18, ang magdagdag at magbawas ay may dagdag na kaparusahan. No. Kaya ang dagdag-bawas ay hindi yan dapat sa mga mananampalataya. Ang dagdag-bawas ay sa darating pa yan na eleksyon. Sa may, ano ba yan ang eleksyon? Kaya may dagdag-bawas. Okay, salamat sa Panginoon. Basahin natin ang John 1:1. Na-preach na ito ni Pastor Hill. John 1:1. Ang ganda sa salita ng Diyos, ano, kahit the same text, different application. The same interpretation, but different in application. And the Bible have many application, but one only interpretation. Basahin natin, ha. Magkakunik-kunik ito. Genesis 1:1 and John 1:1, Genesis 1:1, Revelation 1:8, and 11 and 22 and 13. And tag-isang verse lang babasahin natin. In the beginning, basahin natin sabay-sabay. In the beginning was the Word, and the Word was with Word was God. Amen? The Word was God. No. In Genesis 1:1, in the beginning, yan, basahin natin. Pinakauna, the first verse in the Bible. In Genesis 1:1. In the beginning, God created heaven and earth. Basahin pa natin yung verse 3. And God said, be light, and there was light. Take note the word, God said. Amen. Ang God said means the Word of God. Amen. Yeah. Magkakonect na sila, no? In the beginning was the Word. And God said, that is the Word. No? In Revelation 1:8, dulo na. Biro mo yan, ang ganda, no? Nagsimula sa salita, nagsimula sa Diyos, ang kalagitnaan, Diyos, at ang katapusan, Diyos. Amen? 1:8. Verse 8, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Amen. Siya ang kahapon, siya ang ngayon, at siya ang Diyos na darating. Past, present, future. Amen. Kung sa English, past tense, present tense, and future tense. Verse 13. Ay, di ba? Revelation 1:11. Nandyan. Saying, I am Alpha, Omega, the first and the last. And what thou sayest right in the book, and send it unto the 7 churches which are in Asia and Ephesus, and unto Smyrna, unto the Pergamos, unto Thyatira, and Sardis, unto Philadelphia, unto Laodicea, and Amos. Amen. No, hindi lang na isulat. May mga na verse 11, yung saying. Amen. That is the Word of God. Amen. Yan. The Word of God and Jesus Christ. Yan. I am Alpha. Kanina, the beginning. Ngayon, kasama na pati ending. Amen. In first chapter of book of Revelation, no?
I am the Alpha and Omega. Take note, in the last chapter of Revelation 22, nandyan ulit. He begin, in the book of Revelation, He is the beginning, ending, and He is also the beginning, ending in the last chapter of Revelation 22. Saan ba yan? 13, nandyan ulit, no? I am Alpha and Omega, the beginning and the end, and the first and the last. And blessed are they that do these commandments, that they may have right to the tree of life, that may enter into the gates into the city. Amen? I am the Alpha and Omega. Siya pong darating, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na simula at siya ang katapusan ng ating buhay. At nawa, sabi ng verse 14, hanggang katapusan ng ating buhay ay matagpuan tayo ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga salita. Amen? Kasi sa pagdating ng Panginoon, sa ending ng the end of this the end of the world, the coming of the Lord Jesus Christ, marami po ang hindi magpatuloy. Nawa tayo ay isa sa nagpapatuloy. Amen? Kaya nga, blessed, pinagpala, masaya ang Kristiyano na nagpapatuloy hanggang sa pagbabalik ng ang ating Panginoon mula siya ay sumimula sa ating buhay hanggang sa ending ng ating buhay, hanggang sa kanyang pagbabalik, madatnan tayo na tayo sumusunod sa kanyang commandments. What a happy Christian. Amen. Tayo muna ay mag-pray. Dakilang Diyos, Ama sa langit, thank you God for the passage, the verses that we read this morning. And Holy Spirit of God, we need your power and wisdom, guidance as we ponder thy word this morning. And Holy Spirit, give us understanding and wisdom, and help us to expound thy word, and help us also to apply what we have learned today. And Holy Spirit, speak to us in a very personal way, on a very special way, through your words, O God, and use thy servant, I'm nothing, O God, and make me a blessing, and empower me, O God, and lend your wisdom to me, and I bring back all the glory to thy name, O God. And forgive our sins, cleanse our heart this morning, and Holy Spirit, and guide us, O God, and may apply this unto wisdom. Forgive our sins, cleanse our heart, and all these things we ask in Christ Jesus' name, Amen. Ang title na mensahe natin ngayon, found in John chapter 1, verse 1. Nandyan na rin yung title ng mensahe. Ang sabi ng salita ng Diyos, in the beginning was the Word. The beginning was the Word. Amen. In Genesis 1:3, anong sabi dyan? And God said, Amen. That is the Word of God. The beginning. The beginning. And our word of beginning, the Greek word of the beginning is Archie. Kaya may mga pangalang Archie. Ang ibig sabihin niyan, the beginning. Ang pangalang Archie. E-R-C-H-E. Yan ay Greek word. Ibig sabihin ng beginning means the origin. The origin. Ang pinagmulan. The source. Yan. Yan ang meaning ng Archie, ng beginning sa Greek word. The origin. The first and the last. Yan po ang word na Archie. In Genesis 1:1, the same also. The beginning is the origin of everything. Is no other than God and His Word. Amen? In the beginning, God, in verse 3, and God said, Amen? That is, the Word and God is inseparable. Amen? Ang kanyang salita. So God, in the beginning, God is origin of everything. God created heaven and earth. So the origin of
Heaven and earth is no other than God. Amen. So we don't believe the study of evolution. Amen. Tinuturo sa mga bata ang evolution. Amen. No? Na yung mga bagay, ang sanlibutan ay nagde-develop, ang tao ay na-develop, nagsimula sa tuldok, hanggang naging isda, naging kabayo, at naging unggoy, at naging tao. Yan ang evolution. No? Pero ang Diyos, when created everything by His Word, hindi na po nag-i-evolve na unti-unti. Amen. God created everything out of nothing through His Word. Amen. Maging ang tao nilalang ng Diyos through His Word. Amen. Ano sabi niya? And God said, let us make a man in our own image. Amen. And God said, sinabi niya ang kanyang salita. So, He created man by His Word. And God formed a man out of the dust of the ground, and breathed His nostril, and a man became a living soul in Genesis chapter 2, verse 7. Amen. Kaya nga makita natin, tayo ay mula sa alabok sa pamagitan ng kanyang salita. Ang sabi niya, ang sabi ko, God said, sinasabi ko, lalangin ko ang tao na kawangis namin. Kaya nga, let us. Bakit? Nandyan yung word na plural. It involves the Trinity of God. The God, the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. That's why the word God in Genesis chapter 1, and God created heaven. Ang God dyan, the Hebrew word, is Elohim. L-O. E-L-O-H-I-M. Yan po ang Hebrew word. Amen? The beginning, kinaya Greek word. Kasi ang New Testament, written in Greek. In Old Testament, written in Hebrew. Kaya ang meaning, Hebrew meaning ng Elohim is the plurality of God. No, God in three person. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, and those are three equal God. Amen? Napaliwanag na rin ni Pastor Ed yan, sa atin nung last Friday, ang Diyos, kasi marami nagsasabi sa atin na ang Diyos natin ay tatlo. Meron pa nga dyan 4. Diyos Ama, Anak, Espiritu, at si Maria. 4 sila. Ang Diyos ay God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Naisabi ng mga ibang reliyon sa atin, ang Diyos ng Baptist ay 3. Kasi God the Father plus God the Son, God the Holy Spirit equals 3. Amen. Tanda natin, our God is not only addition, believe in addition, but multiplication. God times God the Father, God the Son, times God the Holy Spirit equals one God. Because God is the God of multiplication. Amen. God is multiply. Amen. Kaya yun, kaya na-apply natin yan sa giving. If you give, it shall be given unto you.
Good measure, press down. Ang balik niya. Pag press down, siksik, liglig ang ibabalik. Pag liglig, umaapaw ang ibabalik ng Diyos. No? Because our God is a God of multiplication. Yan po, no? Multitude. Kaya mga kapatid, the beginning was the Word. Past tense. Oo. Ang simula ng lahat ay Diyos at ang kanyang mga salita. Amen. Hindi po nilalang ang lahat ng bagay na ito kung wala ang Diyos at ang kanyang mga salita. That's the powerful Word of God. Kaya nga sabi ng Hebrews 4:12, na i-preach ko na rin ito. The Word of God is like two-edged sword, piercing at sunder, sharper than any two-edged sword. Sharper. Amen. Ang sword ay sharp lang. Pero ang sword ng Diyos na salita niya, sharper. Amen. Mas matalim, matalas kaysa sword, no, ng sanlibutan ito. Kaya lahat po ng bagay ay simulan niyan, ay salita niya. Tingnan niyo sa Hebrews 11 verse 3. Makita natin ang pagkaano ng verse, ano? Genesis 1:3, and God said, Amen. In John 1:3, ano? Tingnan natin. Hebrews 11:3. Ang salita ng Diyos talaga. Amazing, the Word of God. Through faith, we understand that the world were framed by the Word of God. So the things which are seen were not made of things which do appear. Oo. Wala kang makikitang bagay, kundi yan ay gawa ng Diyos. Amen. Baka sabihin natin, Pastor Bong, yung electric pan, gawa ng tao. Ang tao, ginawa ng Diyos. At nilagyan niya ng utak at nag-isip siya, gumawa ng electric pan. Kaya yan ay galing pa rin sa Diyos. Kaya hindi yan pwedeng magmalaki ang tao. Gawa ko yan. Sabi ng Diyos, ginawa kitang utak para magawa mo yan. Pag inalis ko ang utak, naku po, hindi ka makagawa. Kahit ilisi ng electric pan. Oo. Yan po. Framed by the Word of God. Wala tayong mabubuo. Frame. Amen. Parang painting. Ang painting, pag walang frame, hindi maganda. Ang buhay ng tao, pag hindi frame ng Word of God, walang kwentang buhay. Kaya, we must be framed by the Word of God. Our family must be framed by the Word of God. Amen? So that things which are seen were not made of the things which do appear. Kaya nga ang salita ng Diyos, ano? Nakita natin yung pagkakonect ng salita ng Diyos from Genesis, Book of John, and Book of Revelation. In Hebrews 11 verse 3, yan. Framed by the Word of God. In John 1:3, makita natin John din. Nandiyan din, no? 1:3. Tingnan niyo pagkakunik ng salita ng Diyos, ano? All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Amen. No? Pag-i-connect natin sa Genesis chapter 1, verse 3. And God said, no? And God said, that is the Word of God. Amen. Let there be light,
and there was light. Amen. Perfect light. Amen. Yung nag-create ng fluorescent ng lamp, ilang libo na pagsubok niya bago niya mabuo ang ilaw. Thousands fail bago niya mabuo ang ilaw. Ilang bisis sumabog ang ilaw. Ewan ko sinong inventor ng ilaw na yan. Thousands try and try hanggang mabuo ang ilaw. Pero ang Diyos, salita lang niya. Let there be light. At may light na. Amen. Oh, magaganda ng light na yan, ano? Walang bayad. Yung ilaw natin may bayad. What a blessing, amen? Yung create ng Diyos to enjoy the light, libre. Isipin mo, kung dadaan tayo sa kalsada, may bayad pa ang ilaw na yan. Amen. Pag hindi nakabayad, huwag dadaan. Nako, hindi tayo makalabas sa bahay. Amen. Makita natin the connection. Oh, He is the origin of everything. All things were made by Him. John 1:3. Ano? Nandyan po. And John 1:1. Diyan pa rin. The Word here. The Word was God. And the Word is Jesus Christ. Amen. This speaks of the deity of Jesus Christ, that Jesus Christ is God. Amen. Kasi maraming hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo na Diyos. Amen. Kaya makita natin. And he mentioned also, John wrote also in the book of Revelation, Revelation 1:8, I am Alpha and Omega, the first and the last. Yan po. Kasi ang Alpha ay yan ay alphabet sa Greek. Alpha, letter A, Alpha. And the last word, Omega. Omega. Yan po ay Almighty. Amen. Almighty. The end. So the first, the origin, and the ending of this world is God, Jesus Christ. Amen. Ang sabi niya, Jesus said, I am the Alpha and Omega. Amen. So lahat ng bagay sinimulan. Maging tayo, wala tayo narito kung wala ang Diyos. The beginning and ending, saith the Lord, which is, which was. Makita natin in Revelation 1, saith the Lord, I am the Alpha and Omega, Jesus Christ. The beginning and ending, saith the Lord. Amen? Saith the Lord. Kaya nga lagi nating sinasabi ng mga preacher, pastors, thus saith the Lord. And God said, kasi wala tayong original na salita maliban sa original na salita ng Diyos. Kaya kinukukot na lang natin ang salita ng Diyos. Pinipres na lang natin ang salita ng Diyos. Binabasa lang natin ang salita ng Diyos. Which is, and which was, and which is to come. Sipin mo yan. Ang Diyos, simula, today, and forever. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13 verse 8. Amen? The beginning and ending of our life is the Word of God. And God. Nawa. Kaya nga, blessed ang mga tao na sumusunod sa kanyang mga salita, sa kanyang pagbabalik, hanggang sa kanyang pagbabalik.
Amen? Nawa, tayo ay pagpalain ng Diyos na tayo ay manatili sa Kanyang salita at sa Diyos, no? Hanggang sa Kanyang pagbabalik. Amen? Sa verse 13, sabi man, sa ating binasa kanina, verse 22, verse sa pagbabalik ng ating Panginoon. 13, no? I am the Alpha. Kaya blessed are they that do His commandment, that they may have right to the tree of life and may enter through the gates of the city. Amen? No, mapalad tayo, no, na nagpapatuloy sa Panginoon, no? Tingnan ninyo, verse 15. For without are dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters, whosoever loveth maketh a lie. Amen. No? Nawa, madatnan tayo ng Diyos, no? Na talaga tayo ay ligtas. Amen. No? Kasi mayroon dito sabi niya, pinaalala ni John, for without are dogs. Amen. Ano yung dogs? Picture of unbelievers. Amen. Ano bang picture ng dogs? Ang dogs ay bumabalik sa kasalanan. Amen. Nakita ninyo ang dogs, ano? No. Sa mga pasensya lang sa mga kumakain ngayon, dapat lang hindi ka kumain habang may preaching. Kasi ang dogs, pag nagsuka, kakainin niya ulit ang kanyang suka. Ang hindi mananampalataya, makita mo. Sa ending ng buhay niya, naku po, babalik sa kasalanan. Babalik siya saan? Sa sorcerers. Ano yan? Ang sorcerers, yan ay drugs. Amen? Parmaticos. Parma. Sorcerers means parma. Drugs. Sipin mo yan, sa panahon ni John, sinulat niya na ang drugs. No? Si John ay hindi pa nakakita ng shabu. Pero sinulat niya na, dito ang shabu. Sorcerers. Kasi pag pag ikaw ay naka-take ng shabu, ang tao ay sobra pa sa kinulam. At magkulam ka na habang buhay. Masisira na ang utak mo. Amen. Oh, my goodness. We are preached in jail ministry. Last Monday, may lumapit sa akin na police, Pastor, sino po ang magtuturo ng mga drug surrenderies? Mayroon tayong 16 surrenderies. Sino po ang magtuturo ng salita ng Diyos? Oh. Mayroong magtuturo sa kanila. Ang programa dyan ay sipag. Yung mga surrenderies na drug addict. Mag-undergo sila ng mga lesson tungkol sa salita ng Diyos. Oh. Kaya tinuro ko doon sa isang pastor. Ito po yung pastor na nagtuturo ng mga drug addict. Mga drug dependent na nakulong. Kasi ako, ang tinuturuan ko, yung hindi pa magda-drug addict. Magda-drug addict pa lang, yan ang tuturuan ko para wala na kayong tuturuan. Amen? Bibiro mo pag tinuruan mo ang tao, paano pa mag-drug addict yan? Ay may salita ng Diyos na. Kaya yun mga kapatid. No? Biro mo yan, nagre-request sila, naturuan. Ay kung nakulam na yan, kapatid. Nasira ng utak niyan. Kahit anong salita ng Diyos, naku, mahirapan tayo. Kahit ihampas mo ang Biblia sa ulo niya, wala na mangyayari. Sira na ang utak niya. Amen? No. Kasi ang sinisira ng drugs, frontal brain ng tao. Na yan po ang brain na gumagawa ng desisyon ng tao.
sinira ng drugs. Kaya nga, mahirap magtiwala sa drug addict. Kahit nanay niya, kaya niyang patayin. Kahit tatay niya, kapatid niya, kaya niyang patayin. Bakit? Wala na dyan ang brain na gumagawa ng desisyon. Hindi na siya makapag-decide. Yan po. Kaya yan ang tinatawag na sorcerers, sabi ng Biblia. Whoremongers, yan. Ano yung whoremongers? No? Yung kasama ito ng ang mga adultery. Whoremongers. Fornication. Yan. Yan ang whoremongers. Yung mga may asawa, naghahanap pa ng another. Yan ang whoremongers. Murderers, idolaters, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. So love it and make it lie. Ang koneksyon niyan doon sa Revelation 21 verse 8, alam nyo na yan. Papunta yan sa impyerno. No? The unbelieving, yan po. The whoremongers, sorcerers, and all liars shall have their part in the lake of fire. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Kaya kailangan natin ng salita ng Diyos para magkaroon ng kaligtasan. Amen? Kaya the Word of God is the beginning of everything. Amen? Without Him was not anything made. Kaya wala tayong pwedeng ipagyabang, kapatid. Kasi lahat na nangyayari sa buhay natin, yan ay gawa ng Diyos. Kaya hindi tayo, ako ang gumawa nito. Ako ito, magaling ako. Hindi po pwede. Marami na po nagsalita niyan. Sila ay kinuha na ng Diyos. Si Marilyn Monroe, may nag-preach ng salita ng Diyos, sabi niya, I don't need the Word of God. I don't need God. After 2 days, she died. Amen. Doon sa kanyang kwarto, inatake. Amen. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin kailangan ang Diyos at ang kanyang mga salita. We need God. Oh, our life is totally dependent upon God. Amen. In Genesis chapter 2, verse 7, and God formed man out of the ground, breathed his nostril, and a man became a living soul. Breathed his nostril. God breathed his nostril. Kaya yung ating breath na hinihinga ngayon, yan ay galing sa Diyos. Yan ay hiram sa Diyos. It means we are totally dependent upon God and His Word. Amen. Kung wala ang Diyos, naku po. Pag pinutol ng Diyos ang oxygen, naku po, wala na tayo. Amen. Kaya we live only by the grace of God. Kaya nga sabi ni Solomon sa Proverbs 27 verse 1, boast not thyself for tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Huwag mong ipagmalaki ang bukas, kasi ang bukas hindi mo na alam, because everything in this world are borrowed from God. We have borrowed. Hinahiram sa Diyos. We have borrowed life. Kaya nga, pag gumising ka sa umaga, ay salamat ka na ikaw ay binigyan pa ng Diyos ng another day sa ating buhay. Kaya every day, we give thanks unto the Lord because only by the grace of God. Amen? Kasi marami ang natulog at hindi na gumising. Amen? Sa araw ngayon, maraming natulog at dire-diretso na ang kanyang tulog. Kaya mas maganda, hindi ka makatulog kaysa hindi ka makagising. Kasi pag hindi ka makatulog, may gamot na pampatulog. Ay, ang hindi ka gumising,
walang gamot. Oo. Alam nyo na ang gamot niyan. Oo. Kaya makita natin, the beginning of everything is the Word of God. Makita natin sa John 1:1. Oo. Kung magaang sa ating salita, ang ating mensahe ngayon, very basic, ano. Parang nag-aaral tayo sa Bible College. Amen? John 1. Makita natin ang the connection of Genesis, John 1:1. And it connect to John 1:12. Makita natin. Makita pa natin dyan, no, nakasunod-sunod. In Him was life, and the life was the light of men. In Him was life. Makita natin, kasabi ko lang. Sa Kanya ang buhay. Kung wala ang Diyos, wala tayong buhay. And the life was the light of men. Nawa ang ating buhay, mga kapatid, ay naging ilaw dito sa sanlibutan. Amen. So makita natin, if we can connect this in John 1:12, makita natin, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Amen? Nakita natin? No? Number 1, puntos na lang. The beginning of our salvation is the Word of God. The beginning of our salvation is God. In Him was life. The beginning is God and His Word. Amen? Makita natin. Nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, doon nagsimula ang ating kaligtasan when we believe on His name. Right, amen. Believe on His name. The name of Jesus Christ, not the name of Mary, not the name of Kibuloy. The name of Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. The beginning of our salvation is God, Him, through His Word. Kaya kung mayroon man sa ating kalagitnaan na hindi ka pa ligtas, mga kapatid, mga kaibigan, kailangan mo ang salita ng Diyos at kailangan mo ang Diyos tanggapin sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Don't end this service na hindi mo tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, or else you will go to hell one day. Amen? Because sabi ng Panginoon, I come quickly. Darating ang Panginoon. Makita natin sa pangyayari ngayon. Oo, natapos na naman ang issue ng mga vaccine. Ngayon naman, rumors of war. Amen. Kaya pag-pray po natin ang mundo, very dangerous. We are in perilous time, mga kapatid. Pag napakinggan ninyo ang salita ni the President of Russia, si President Putin. It's very dangerous na kanyang binitawan. It's a bloody war, mga kapatid. Kaya mga kapatid, pag-pray po natin, that's the sign of the coming of the Lord Jesus Christ. Ang sabi niya, I come quickly. Darating na Panginoon, I am the Alpha and Omega. And we believe that God is a sovereign God. God is in control of everything, kapatid. Kaya we have nothing to fear. It's only by faith in God alone. What happened to this world? Believe God. That is sovereign, powerful God. In word na sovereign. He is in control. Even the kings and president of different kinds of nation, the strong nation, sa ngayon, kontrolado pa rin yan ng Diyos. Amen? Kaya, the beginning of our salvation, no? The Word of God
is the beginning of our salvation. Diyan nagsimula nung tayo nakarinig ng salita ng Diyos at doon natin tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi ng Acts chapter 2 verse 41, and they gladly received His word, were baptized. Amen? Napaliwanag ko na rin yan, yung word na gladly. Means fully receive Jesus Christ. Totally receive Jesus Christ. Hindi lang tanggap-tanggapan. 100% tinanggap natin si Jesus at tayo ay 100% sa langit pupunta, mga kapatid. Dahil tayo ay anak ng Diyos, kapatid. Pag ang anak ng Diyos, darating sa atin ang kamatayan. Tayo po ay anak ng Diyos, ang ating Diyos ay Ama, ang kanyang tahanan ay langit, at doon tayo uwi sa kanyang tahanan sa langit. Kaya nga meron tayong awitin, this world is not my home. This world is not my home. I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. Amen? This world is not my home. Kahit maganda ang bahay natin dito, iiwan natin yan. Because this is not a permanent place for us. Kaya nga, sabi ng awitin, hindi po ang ating tahanan dito bilang mga Kristiyano. This world is not my home. I'm just a passing through. Dadaan lang po tayo rito. Kaya sabi ng awitin, my treasures laid up somewhere beyond the blue. Beyond the blue. Ano yun? Third heaven. Nakita nyo ng blue? Beyond that, the dwelling place of God. Doon tayo titira. And that is called third heaven. Kaya nga sabi ng Hebrews 11:13, we are pilgrims and strangers of this world. Sipin mo yan. Pilgrims, tayo ay dadaan lamang, bisita lamang dito sa sanlibutan. Amen. Ay kung bisita ka, wala na tayong dadalhin. Kaya nga sabi niya, my treasures laid up somewhere beyond the blue. Doon natin i-invest ang ating kayamanan. Hindi rito. Amen? Beyond the blue, eternity. Kasi yung ating investment, yung ating binibigay, ay hindi yan mawawala. That is, we give it for eternity. Amen? Hindi mawawala. Kaya nga, bawat binibigay natin sa Diyos, doon yan, beyond the blue. Yan ay savings natin sa langit. At hindi yan mawawala. One day, makikita mo yan, ang ating mga investment sa langit, and many will say to you, Brad, sis, thank you, I'm here today. Because you invest your life, you invest your treasure to CBBM Imos. At ako naabot ng salita ng Diyos. At ako naligtas. That's why I'm here today in heaven. Amen? Kaya hindi mawawala ang ating mga binibigay sa Panginoon. Amen? Hindi yan mawala. Treasure natin yan sa langit. Amen? Kaya nga, salamat sa Panginoon. Ang mga investment natin ay hindi yan sayang. Amen? At maabot na, marami pa tayong abutin na mga kaluluwa na hindi paligtas. At yan ang mga binibigay natin sa Panginoon. No? Our treasure will convert to soul saved. Amen? I-convert natin ang mga piso, ang mga dollar sa kaluluwa na maligtas. Amen. Bakit? Kasi yung mga binibigay ninyo, ikakarga natin yan ng gasolina. Amen. Yung mga driver, naku po, ayaw kong tumabi sa driver. Store, Papa, wala na yung gas. Kahapon ako nagbigay Kahapon ako nagbigay ng 500, wala na. Saan ba kayo pupunta? Yan na, ikot-ikot. Kaya nga, mapatid, salvation is free,
but we need to invest. Amen? Because gasoline is not free. Amen? Ba, hindi naman rin pwede sabihin sa gasoline boy yan. Pwede ba gasoline boy? Sabihin mo yung may-ari, nagsusolwining kami ha, libre ang gas. Walang libre ang gas. Amen? Kaya mga kapatid, you're giving to reach the lost. Amen? It takes money to reach the lost. Amen? Kaya mga kapatid, your money will convert to the soul saves and change life. Amen? Makita mo ang investment mo. Makita mo ang tao, binago ng Diyos. What a blessing. Kaya mahalaga ang pag-aasik natin, kapatid. Pag nag-aasik tayo, kapatid, mayroong naliligtas. Amen. Kaya nga, the beginning of salvation is no other than the Word of God. Pag inasik mo ang salita ng Diyos, mayroong naliligtas. Pag hindi ka mag-asik, walang maliligtas. Kaya mahalaga ang pag-aasik. Tingnan sa 1 Peter 1:23. Kaya ang Word of God, mahalaga. Tingnan sa 1 Peter 1:23. Being born again. 1 Peter 1:23. Ay, 22 yan, sinasulat mo. First Peter 1:23, being born again, not of corruptible seed, but incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Sipin mo yan. Diyan po nagsimula ang kaligtasan. Dahil mayroong nagasik sa atin ng incorruptible seed by the word of God. Tayo ay na-born again. Amen? Nagasik. Bakit kailangan natin magasik ng salita ng Diyos? Bakit kailangan maligtas ang tao? Tingnan ninyo sa the following verse. Verse 44 at 24. For all flesh is grass, and all glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. And all the glory of man as flower of grass. Kahit gaanong sikat yan, kahit gaanong yaman yan, kahit gaanong gwapo yan, kahit anong gwapa yan, naku po, kukulubot yan. Sabi kay Gracio, katulad siya ng damo na matutuyot, katulad ng bulaklak na lalalanta. Kahit Miss Universe yan, tingnan mo, pag nag-more than 60 yan, kung kukunin pa yan na mag-Miss Universe, iwan ko lang. Kaya kahit anong repair niyan, walang manggagawa. Amen. Kasi yan ang sabi ng Biblia. Fall away. Malalagas. Matutuyo. Magkasakit. Tatanda. At the end, mamamatay. Kaya kailangan ng tao ang salita ng Diyos kasi darating sa tao ang tinatawag na kamatayan, whether we like it or not, for all flesh is grass, all the glory of men, kahit sikat pa yan, kahit magaling pa yan, matalino pa yan, one day it falleth away. Withereth away. Tapos. Amen. No. Matatapos ang kwento ng isang tao. Our life is like a tale. Parang kwento. And ang kwento, may katapusan. Amen.
May comics dati, wakasan. Wakas. Pero mayroon ding itutuloy. Pag ikaw ligtas, itutuloy ang buhay doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Pero pag hindi ka ligtas, wakas ka doon sa impyerno. Forever and ever. Kaya kailangan ng tao talaga ang salita ng Diyos. Amen. Importante po ang salita ng Diyos. Right. Yung mga binibigay nating tracts, naku po. Katulad ng kinikwento ni Pastor Jerry, criminal pala yun, hard killer pala yun. Nakatanggap ng tracts. Amen. Naligtas. Imagine. Kaya kapatid, wag nating underestimate yung ginagawa natin sa Panginoon. Yung nagsishare ka ng salita ng Diyos, simple plan of salvation. Simple lang, ano? Pero mga kapatid, malaking impact yan ang salita ng Diyos sa kanyang buhay because the Word of God is quick nang patay, kayang mabuhay. Ang walang pag-asa na maligtas ay pwedeng maligtas, kapatid. Ang walang pag-asa na magbago ay makita mo dahil sa salita ng Diyos. Right. Amen. Kaya, ang salita ng Diyos mahalaga. This is the beginning of salvation. Doon nagsimula ang kaligtasan. Nung tayo nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya importante ang pag-aasik natin ng salita ng Diyos. Ano sabi ng Isaiah 55 verse 11? The word of God, it shall not return unto void. Isaiah 55 verse 11. I-plus mo yun sa TV para makita rin ng mga kasama natin. Isaiah 55 verse 11. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void. It shall accomplish that which please, and it shall prosper in the things whereto I send it. Mayroong ma-accomplish, mayroong mangyayari sa salita ng Diyos na ating hinasik. It shall prosper. One day, ang mga naisiran natin, maligtas, one day, makita mo, nagpa-prosper, magugulat ka. Amen. Kaya, mahalaga ang pag-asik. Dahil, mayroong ma-accomplish. Na dating drug addict, dating lasenggo, sugarol, palaaway, kaya yan ang Diyos baguhin ng Panginoon. Kayang maligtas. Amen? Oo. Kaya walang imposible sa Panginoon. May mga taong hindi na, parang tingin mo hindi na maligtas. Magbabago ang kanyang pananaw. Tingnan niyo sa Luke 19. Nung si Zacchaeus ay nakarinig, nakilala sa Panginoon. Luke 19. Verse 10. For the Son of Man is come to seek. Hindi pala yan. Nung si Zacchaeus naligtas. Anong nangyari kay Zacchaeus? Nung siya ay naligtas, Jesus said unto him, This day is salvation come in the house for so much as he also is a son of Abraham. Amen. Ang sabi diyan? For the Son of Man is come to seek, and it was lost. And Zacchaeus stood in verse 8. Nung siya ay naligtas, said unto the Lord, Behold, the half of goods I give to the poor, and I have taken anything from any by false accusation, I restore him fourfold. Binago ng Diyos instantly
Amen? Sipin mo yan. No? Nung oras na yon, naligtas. Nung oras na yon, siya ay binago ng Diyos, kapatid. Na siya ay dating corrupt. Sabi niya, kalahati. I will give 50%. Sipin mo yan. Hindi na siya nagtanong, magkano ba ang 10%? Ibibigay ko ang aking tithes pag ako naligtas. Hindi. Nung siya ay naligtas, 50% ibigay ko at hindi pa siya nasiyahan. Ang sabi niya, fourfold. Ano yung fourfold? 400%. Amen? 400%. No? Sa ano yan? Sa Old Testament. No? Na pag ikaw ay na may nagnakaw ng isang baka, ang ibabalik mo 4 na baka. Kaya fourfold. Kaya nga sabi niya, pag ako ay nagnakaw ng 100,000, ang ibabalik ko 400,000. Plus 100 na ninakaw ko, 500,000 ang ibalik ko. Ganon ang giving ni Zacchaeus nung siya ay naligtas. Hindi siya naginayang magbigay sa Panginoon. What a changed life of Zacchaeus. Amen. Kasi alam niya na hindi kayang bayaran ang ginawa ng Diyos sa kanya na kaligtasan, na siya ay on the way going to hell, and na siya sa buhay na walang hanggan. Salvation. The beginning of salvation is the Word of God. Amen? Number 2 na, para mabilis na. Number 2. Ngayon, salvation. No? In 1:23, pa rin. Diyan pa rin tayo. 1 Peter 1:23. Being born again. Paano tayo na born again? Because of the incorruptible seed. Amen. By the Word of God, which liveth. Amen. Pag tayo nataniman ng salita ng Diyos, it liveth, mabubuhay, and abideth forever. Manatili. Ibig sabihin, kapatid, the beginning of our spiritual growth. Ang tunay na ligtas, yan, liveth. Amen. Ang binhi, pag itanim, nabubuhay. Yan po. The seed, the Word of God, na nakalagay sa 23. Seed, incorruptible seed, the Word of God, na hinasik sa puso natin, na buhay. Nagkaroon ka ng kaligtasan. Na dati kang patay, you are lived. You are spiritually alive. Amen? Because the seed implanted to us. The seed stimulates in your heart. It gives life, which liveth. It gives life. When we receive the Word of God implanted in your heart, the seed liveth. Nabuhay. Amen. Generates growth. Lumago. Amen. Kaya ang tunay na ligtas, lumalago. Amen. Bilang Kristiyano ay it is a must to grow. Kailangan tayo ay mag-grow. Mga bagong Kristiyano, we need to grow. Mga matagal na Kristiyano, 10 years, 5 years, 20 years, we need to grow. If you are a preacher, you need to grow. If you are a pastor, you need to grow. Usher, you need to grow. Everybody need to grow because we are born again. The seed implanted to us stimulate, it gives life and generates growing and growing and growing, abideth forever.
sumusunod yan sa Panginoon. Amen? Kaya nga ang sabi ni John, sa John chapter 3, verse 5, it must be born. How can a man be born again? Sabi ni Nicodemus. Babalik pa ba yan sa tiyan at ilalabas? Hindi. Ganon ang sabi niya. Ye must be born again. Amen? Yan ang po. First thing, may binhi na maitanim sa puso ng tao. Ma-implant sa puso ng tao para libet, mabubuhay, mag-grow, madidevelop. Amen? Kanalin tulad yan. Ni John. Katulad siya ng baby. You must, sabi ni Nicodemus, hindi maunawa ni Nicodemus, ang spiritual birth. Ano yan, Panginoon? Babalik ang tao sa tiyan ng nanay at ilalabas muli. Hindi yan. That is physical birth. Ang spiritual birth, iba. Amen? Kasi nga, sinabi rito kaparehas. Yung kapanakan physical at spiritual. Ang spiritual, may word of God din. Ang physical, may water din. Kaya nga ang baby, may water sa loob ng tiyan. Pag naubos ang water sa tiyan ng nanay, delikado ang baby. Pwedeng ma-abort, pwedeng mamatay. Yan. Oo. Pero bago magkaroon ng baby, ano ang nangyayari? Amen. May binhi na pumasok sa womb. Medically speaking. Amen? Oh, medically speaking yan. May seed ng lalaki pumasok doon sa babae at naging baby. Kaya nga, lalabas. Ganon din ang spiritual birth. May pumasok sa puso ng tao. At mag-grow yan sa loob. Ang seed, 9 months yan mag-grow at lalabas, baby. Ganon din sa spiritual birth. Amen? Mayroon ding seed, the Word of God, na papasok sa puso mo. Kaya malaga ang pangaral ng salita ng Diyos. Ipapasok natin sa kanilang puso ang salita ng Diyos and live it and it will grow and grow. Dan po. Kaya nga, magkaroon ng spiritual growth ang tao. Kaya nga ang tunay na ligtas, kapatid. Mag-grow yan, na mag-grow, kapatid. So the origin of our spiritual birth is no other than the Word of God. We cannot grow without teaching the doctrine. We cannot grow kung wala kang salita ng Diyos. Amen? Kung pabaya ka sa salita ng Diyos, hindi ka mag-grow. Oh. Kaya ang born again, may seed na pumasok sa puso, salita ng Diyos. At yan ay na-born again. At pag na-born again yan, ang baby, pag lumabas, ang sabi ni Peter, hinahantulad niya sa newborn babes. Kaya makita natin yung 1 Peter chapter 1 verse 23, nakakonect sa 1 Peter chapter 2 verse 2. Makita natin, makakatabi lang silang verse. 1:23. Kaya ang salita ng Diyos manatili yan forever sa tao. Ano mangyari? Newborn babes na siya. Amen. Newborn babes na siya. Magbabago na siya. Born again. Chapter 2. Pero tingnan sa verse 1. Chapter 2 verse 1. Mawala na sa kanya. Ano? Wala na mga malis. Wala na mga guile, hypocrites, envy, and all evil speaking. Mawala na sa kanya ang mga bagay. Magbabago na siya. And in verse 2, magkaroon na siya ng pagkauhaw. Nakita natin, ang una sa 23, sa pag-grow, seed para maligtas. In verse 2, chapter 2, verse 2, 1 Peter chapter 2,
Not only seed of the Word of God, but sincere milk of the Word of God. Kita nandyan. Sincere milk. Ang kailangan sa paglago ng isang Kristiyano ay kailangan natin ng gatas ng Word of God that we may grow. Na walang milk, hindi mag-grow ang isang Kristiyano na walang salita ng Diyos. Hindi mag-grow ang isang Kristiyano na walang simbahan. Puro. Yan po ang sincere. Puro salita ng Diyos. No. Kasi ang tunay na born again, maghanap yan. Kasi katulad siya ng baby. Sabi niya, as newborn babe, hinalin tulad ni Peter sa isang baby na naghahanap yan ng gatas. Oo. Iiyak yan, magwawala yan. Oo. Kung hindi siya makainom ng gatas. Ganon din dapat ang Kristiyano. Maghahanap din, nauuhaw, nagugutom. Kapatid, pag ikaw ay na-born again, maghahanap ka, nauuhaw ka, nagugutom ka, hindi ka mawala sa Sunday. Amen. Nauuhaw ka. Nauuhaw ka eh. Nagugutom ka ng salita ng Diyos because we are newborn babe. Amen. Ay makakita ka ng matagal na Kristiyano ay wala nang, hindi na naghahanap ng salita ng Diyos. Aba, may problema yan. Kung hindi ka nagugutom, hindi ka nauuhaw, hindi ka excited sa salita ng Diyos, something wrong in your life. Bakit ka nawala ng gana? Amen. Baka na-COVID ka. Walang gana eh. Amen. Magsuob-suob ka. Oo. Para mag-excited ka muli ng salita ng Diyos. Amen. Bakit wala tayong gana? Kaya wala tayong gana kasi busog na. Pag tao busog, wala nang gana. Pag busog ka sa mga bagay, sa sanlibutan, busog ka sa mga karnal na mga bagay, worldly things, amen. Busog ka sa Facebook kung ano ang pinapanood mo dyan. Oo. Kristiyano na ay nagtitiktok pa. Naku po. Oo. Nagbababad ka sa mga bagay na yan na hindi naman dapat panoorin ng mga Kristiyano. Nagbababad ka sa mga TV na worldly na mga palabas. Ay ano mangyari sa iyo? Busog ang iyong mata. Busog ang iyong kaluluwa ng mga bagay ng kamunduhan. Pagdating sa salita ng Diyos, hindi ka na natatablan ng salita ng Diyos. Amen. Lumalabas na ang litid ng ugat ng pastor sa liig, hindi ka pa rin matatablan. Bakit? Busog ka ng mga bagay sa libutan. Wala ka ng desire ng salita ng Diyos. Amen. Kaya pagdating mo sa service, tulog ka. At nakakalungkot, nandito ka nga sa church, nagpe-Facebook ka pa. Hindi mo nandito ka pa. Nagpe-preach, nagpe-Facebook. Tanda natin, kita ka ng Diyos. Kung naga-swipe ka dyan. Oo, nagbibilang ka pa ng mga like habang nagpe-preach si pastor. Oo, kita ka ng Diyos because we have God, the omniscient God, the omnipresent God. God sees you, what you're doing. He knows you, what you're doing. Amen? Oo. Kaya mga kapatid, no? Kaya kung hindi ka lang naman nagsishare ng iyong cellphone, just keep your cellphone off your cellphone and open your heart and open your ears and open your eyes and listen carefully to the Word of God. Amen. Kaya nakakalungkot. Amen. Na nandito ka na service, ay nagdi-distract ka pa. Oo. Na nakakalungkot, aser ka pa. Nagsi-cellphone ka habang may service. Amen. Yan mga kapatid, the beginning of growth of our salvation, the seed na born again tayo, at pangalawa, sincere milk, the Word of God. Amen. Yan ang kailangan natin. Seed para tayo maligtas. Sincere milk para tayo lumago. At lalo tayong lumago at matibay na Kristiyano,
Hindi lang kailangan seed, which is the Word of God. Hindi lang kailangan sincere milk of the Word of God. Ang kailangan natin, strong meat to strengthen and stable Christian. Strong meat to sustain our spiritual life. Saan natin makita yan? Hebrews 5, verse 12. Para tayo tumibay. Strong meat ang kailangan. Hindi lang puro gatas. Amen? Strong meat. Hebrews 5.12. Tama ba yan? Hebrews 5.12. Kailangan natin ng strong meat. Bilisan ko lang, matatapos na tayo. Pero before that, tingnan niyo muna sa 11. Bakit maraming Kristyano hindi lumalago? Tingnan niyo muna sa verse 11. Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. Amen. Parang mahirap intindihin, no? Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. Ang ibig sabihin, bakit maraming Kristyano hindi lumalago? Na-open sa preaching. Na-rebuke ang preaching. Na-open. Pag pinamaan ng preaching, na-open. Kasi sabi dito, verse 11, maraming Kristyano mahirap makaunawa. Yan o. Hard to be uttered. Hindi makaunawa ng salita ng Diyos. Bakit kaya hindi makaunawa? Seeing ye are dull of hearing. Ano yung dull of hearing? Hindi nakikinig ng salita ng Diyos. The word dull means lazy in listening to the Word of God. Tinatamad makinig ng salita ng Diyos. Hindi interesado makinig ng salita ng Diyos. Habang may preaching, hindi nakikinig, nagkikwentuhan sa katabi. May sariling session, may sariling Bible study sa loob ng worship service. Amen. Kalabitin yung kanyang kasama. Sis, Brad, basahin mo nga itong verse. Binabasa pa. May sariling session. Amen. Yan ang word na dull. Dull of hearing. Hindi nakikinig ng salita ng Diyos. The word dull means tinatamad magkinig ng salita ng Diyos, makikinig sa ating mga online. Amen. Hindi yan nakikinig. Yan ang dull. Meaning, the word dull means trouble, nanggugulo sa katabi. Kaya pag uwi, walang natutunan. Dull of hearing. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin siya lumalago. Kaya anong sabi ni Paul? Yan ang sabi ni Paul. In verse 5:12, makinig kayo, sabi ni Paul. Hindi kasi kayo nakikinig. Napansin niyo yung verse 11? Hindi lumalago kasi hindi nakikinig. Kaya walang natutunan. Pag nag-preach, iba ang kanyang istasyon. Yun. Kaya nga sabi diyan sa 5:12, for when of the time ye ought to be teachers, ye have need one to teach again with the first principle of the oracles of God, and are become such a need of milk and not of strong meat. Hindi lang kailangan puro kayo gatas, sabi ni Paul, ay kailangan ninyo ay ang mga bulalo na, strong meat na ang dapat kainin ninyo, mga buto-buto na at mga puro buto na at giniling na buto ang inyong kailangan para kayo tumibay sa inyong pananampalataya. Amen? Yan sabi ni Paul, ang dapat sana sa inyo, mga matigas na pagkain, mga hard preaching na, mga hell preaching na, red hot preaching na, ngunit hanggang ngayon, gatas pa rin kayo. Sabi niya, no? Gatas pa rin kayo. Bakit? Kasi mga baby, ang gatas. Pag nag-preach ang pastor ng hard preaching, aba, na-open. Hindi nakamayan ng pastor
Pag uwi, nakasimangot na. Amen. Masama na ang tingin sa pastor. No. I'm preaching the word. Oo. Mas matindi pa nga si Pablo dyan magsalita eh. Hindi na dapat kayo gata, karne, buto-buto ang kainin ninyo para kayo tumibay. Ang gusto ninyo, gatas lagi ang marinig. Ano sabi ni Pablo? Baka mas malakas pa ang boses si Pablo kaysa akin. Amen. Kaya nga, makita natin. Kasi sabi ng verse 13, for everyone that useth milk is unskillful. Pag milk, ako lagi parang baby. Madaling matisod, madaling matumba, madaling ma-open, madaling iiyak, emotional. Oo. Yan. Yan, verse 13. And unskillful in the word of righteousness, for he is babe. Unskillful. Anong unskillful in the word of righteousness? Hindi niya alam kung ano ang tama at mali. Amen. Madali ma-open. Amen. Madali ma-discourage. Amen. Yan. Susuko na dahil na-open, hindi na magpakita sa simbahan. O ayaw na. Na-open dahil ang preaching, naku po. Yung preaching ng Sunday, ano yun? She gave all that she had. Ay nag-offering. O boss, hindi na babalik ngayon. Wala na siya. Amen. Ayaw ko na dyan sa Baptist. Naku po, mabuti na lang sa Katoliko. Cross-cross lang, uwi na. O walang offering, walang problema. Dito sa Baptist, naku po, habulin ka pa ng listahan. Harangin ka, hindi ka makauwi pag hindi magpalista. Ayun. Amen. Ayaw ko dyan sa Baptist, ang haba ng preaching. Mag-alauna na, first point pa lamang, nag-intro pa lang si pastor. Oo. Tingin niya sa pastor, hamburger na. Amen. Kaya sabi ni Paul, sa verse 14, 5:14, but strong meat ang kailangan. Kanina, seed, sincere milk, and strong meat, sabi ng verse 14. But strong meat belongeth to them that are full age. Ang mga matured, naku po, kahit ano yan, sigawan mo man yan, hindi yan ma-open. Kahit anong klaseng giving, first fruit, faith promise, wala. Hindi yan ma-open. Nag-i-amen pa. Amen, yun, marami. Ngayon ako nakakuha ng amen Sana naging totoo. Oo. Paniwalaan ko na yan. Oo. Kasi sabi niya, ito ay para sa sapat na gulang na. Nung may mga ngipin na. Oo. At alam niya na ang masama at mabuti. Yan ang matured na Kristiyano. Alam niya na ang tama, alam niya na ang masama, alam niya na ang drugs ay masama, alam niya na ang alak ay masama, alam niya ang sabong ay masama, ang online sabong. Mawawala ka. Ang sugal, no, hindi tama. Ang pambabae na may asawa ka na, hindi tama. Yung panlalaki, lalong masama kung ikaw ay lalaki rin. Naku, yun ang mahirap. No. Alam natin ang tamang pananamit. Alam natin ang standard, kapatid. May standard ang salita ng Diyos. Amen. Oh. May standard. Maging nga sa panliligaw, maging sa pag-aasawa, ay may standard ang Biblia. Ano ang sabi niya sa 1 Corinthians 6:14? Be not unequally yoked to unbelievers. Amen. Huwag magpaligaw sa unsaved at huwag manligaw sa unsaved. Amen. Oo. Pag nag-aaral, huwag mo na magpaligaw. At huwag manligaw. Pastor,
binabasa ko yung Genesis chapter 2 verse 18. It is not good for a man to be alone. Sabi ng Biblia. Ay tanong ko, may trabaho ka? Wala pa, pastor, maghanap pa. Ay, sabi ko, hindi yan para ang verse sa'yo. It is not good for a man to be alone. It's better to be alone. Amen? Kasi mag-asawa ka, wala ka namang trabaho, ano ang mangyayari? Amen? Magtinginan lang kayo. Amen? May bayad ang Milo, may bayad ang kape, may bayad ang gas, may bayad ang upa, kuryente, bigas, asukal, puro as. Kaya, it's better to be alone than to be lonely forever. Amen? Oo. Kaya mga kapatid, wag kayong mag-asawa nang hindi mananampalataya. Kasi una ang saya, ang sunod luha, ang sunod luwa ang mata mo. Sa gutom at suntok, magdusa ka habang buhay. Amen. Oo. Kaya nga, tama ang Biblia. Huwag niyong subukan. Dahil subok na. At marami nang nakasubok at hindi nagtagumpay. Kaya mga kapatid, what we need? Seed. What we need? Sincere milk. What we need? Strong meat. Kaya salamat, may simbahan na nangangaral, maririnig ang strong meat, red hot preaching. Amen. Kaya para tayo, magkaroon tayo ng spiritual growth sa ating buhay. Para tayo tumibay, hindi tayo masyadong basta-basta ma-open, kapatid, sa salita ng Diyos. So, we are not here to hurt you, to offend you, but we are here to help you para ang buhay mo mabe-bless ka ng Diyos. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, thank you God for your great message this morning. Thank you God. May salita ng Diyos. The beginning of everything is the Word of God. The beginning of our salvation is the Word of God. The beginning of our spiritual growth is the Word of God. And we need this. Salamat Panginoon that the seed implanted in our heart, the sincere milk, para kami mag-grow at kailangan namin ng strong meat para kami ay mas strengthen and mas stabilize ang aming buhay Kristiyano. Habang tinutugtog at panyaya, sige po, if the Lord speak to you to this message, salamat ka may simbahan, narinig niyo ang salita ng Diyos. We cannot grow spiritually apart from the Word of God, apart from the church, preaching church. Hindi ka mag-grow kung hindi ka makarinig ng salita ng Diyos na strong meat, powerful preaching of the Word of God, sharper than two-edged sword. Yan po ang salita ng Diyos. At minsan nakakasakit, nasasaktan tayo. Thus, the nature of the Word of God, hinuhiwa niya ang mga bagay sa puso natin para ayusin ang ating buhay, para tayo pagpalain ng Diyos. Why not give thanks to God this morning? Lord, thank you. I have a church like this, preaching the strong meat, preaching the sincere milk, preaching the seed of the Word of God. In order for me to grow spiritually. Sige po. Kung mayroon man sa aming kalagitnaan na hindi paligtas, you need the Word of God to implant in your heart today para ikaw maligtas. Kailangan mo tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Tanggapin mo si Jesus. Ipanalangin mo, Panginoon, ako nagsisisi ng aking kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. And say Amen. Kung yan po ang panalangin mo, tanggapin mo si Jesus. Hindi ka mag-grow sa buhay Kristiyano unless you are saved. Maligtas
ligtas ka. Marinig mo ang salita. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Meron kang problema ngayon, kausapin mo ang Diyos. We have omnipotent God, omniscience, immutable God, never change, is the same yesterday, today, and forever. Kausapin natin ang Diyos. May mabigat ka na problema, lumapit ka sa Panginoon. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Dakilang Diyos, thank you God for the message this morning. Thank you God for the brethren who come to you in humble hearts. Thank you for the power and wisdom that was bestowed upon the servant this morning. Thank you for great revival this morning, O God. At salamat po sa manak ninyo, Panginoon, maging sa mga kasama namin na hindi paligtas. Lord, continue to speak to them and kausapin mo sila, tanggapin kayo bilang Panginoon tagapagligtas. Thank you God sa lahat-lahat, Panginoon, this morning. Thank you for your word, O God. Thank you for the power, the Holy Spirit. I bring back all the glory and honor to thy name. And all these things we ask in Christ's name. Amen. I hope you learned something today. Amen. We come now to our worship service, to our offering. Tawagin na po natin ating usher. Amen. Tayo po ay mag-pray sa ating pagkakaloob. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong salita, Panginoon, na aming narinig. Salamat po, Lord God, sa revival, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, kung wala ang iyong salita, Panginoon, ay kami po ngayon, Panginoon, ay hindi namin alam kung saan po kami pupunta, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyong salita, kami po ay nag-grow spiritually, nag-mature po kami, Panginoon. At we pray, O God, na tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na bigyan niyo pa po kami, Lord God, ng faith po sa inyo, Panginoon. At dalangin ko rin, Panginoon, this morning, para sa aming pagbibigay, Panginoon, kayo po ang magbusbus ng mga blessings, mga pagpapala sa bawat isa, Panginoon. At dalangin ko rin, Panginoon, bigyan niyo po ng cheerful heart ang bawat isa na magbibigay. At we pray, O God, na maintindihan namin, Lord God, kung bakit kami nagbibigay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa privilege na kami ay makapagbigay sa inyo, Panginoon. Salamat po ng marami. At patawad po sa aming nagawang kasalanan, Panginoon. At ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. God bless us again.
And tayo po ay umawi for our closing song. Awitin po natin ang hymnal number 46 sa Tagalog, Ang Salita ng Buhay. Number 46 sa Tagalog song. Don't forget po our youth Baptist Youth Fellowship po mamayang hapon at 3:45 p.m. Ang Salita ng Buhay, hymnal 46 sa Tagalog songs sa likod, number 46. Amen. On the first verse, all together, sing. Nais kong laging marinig ang salita ng buhay, at ang Diyos ay makanig sa salitang buhay. Buhay at kaligtasan ang aking natutuhan. O kay ganda, o kay inam ng salitang mula sa Diyos. O kay ganda, o kay inam ng salita ng Diyos. Si Jesus ang nagbibigay ng salita ng buhay. O may salaligig tunay ang salitang buhay. At ikaw ay sasapit sa tahanan sa langit. O kay ganda, o kay inam ng salitang mula sa Diyos. O kay ganda, o kay inam ng salita ng on the last verse. Ang Ebanghelyo ay dinggin, ang salita ng buhay. Ang patawad ay kakamtin sa iyong tunay. At ika'y magpasakop kay Kristong manunubos. O kay ganda, o kay inam ng salitang mula sa Diyos. O kay ganda, o kay inam ng salita ng Diyos. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa inyo, sa kabutihan niyo po, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa salita po ninyo na muli na inilagay sa aming puso, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, muli ang pagkilos niyo po, Panginoon, sa aming buhay sa pamamagitan ng inyong salita. Aman pong kasalanan, Panginoon, ang nakikita niyo